DZRH, a proud member of MBC Media Group. 5 minuto na makalipas ang alas 4. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Paano? November na. Unang Lunes tayo ngayon ng November 3, 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM balik Pilipinas diretso sa puntod ng amang sinating Pangulong Marcos Sr. Department of Information and Communication Technology nagbabala sa posibleng cyber attack sa November 5. Pangulong BBM pinalawig ang import ban sa bigas hanggang matapos ang taon. Pagdaraw sa mga ng Undas 2025 naging mapayapa ayon sa PNP. Klase sa ilang lugar suspendido dahil sa severe tropical storm Tino. Bagyong Tino lumakas bilang severe tropical storm. 4 na lugar nasa ilalim ngayon ng signal number 2. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, lumakas pa ang bagyong Tino na may international name na Kalmegi. May posibilidad na maging isang super typhoon sa susunod na 12 hanggang 12 oras ayon sa Pag-asa. Huling namataan ang mata ng bagyo sa layong 605 kilometro silangan ng Giwan, Eastern Samar. Tagay ang lakas na hangin umabot ng 100 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito umabot ng 125 kilometro bawat oras, kumikilos pakanluran sa bilis na 30 kilometro bawat oras. Batay sa forecast ng Pag-asa, maaaring maglandfall si Tino sa Eastern Samar o ito po sa Leyte o dili kay sa Dinagat Island mamayang gabi o Martes na madaling araw bago tumawid sa Visayas at lalabas naman ang West Philippine Sea sa Miyerkules na umaga. Nakatas ngayon ang signal number 2 sa southeastern portion ng Eastern Samar at Siargao. Ito yung Dinagat Island, Bukas Grande Island. Ang signal number 1 ay umiiral naman sa southern portion ng Sorsogon, Masbate kasama ang Ticao Island, rest of Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, gayon din sa southern Leyte, Cebu. Kasama ng Camotes Island at Bantayan Island, Bohol, northern at central portion ng Negros Oriental, northern at central portion ng Negros Occidental, gayon din sa lalawigan ng Guimaras, northern portion at central portion ng Iloilo, Capiz, rest of Surigao del Norte, northern portion ng Surigao del Sur, northeastern portion ng Agusan del Sur at northern portion ng Agusan del Norte. Sa Huwebes pa maaaring lumabas ng par ang bagyong Tino. Suspendido naman ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong araw, November 3 dahil sa severe tropical storm Tino. Kabilang dito ang mga sumusunod sa Region 6 sa Aklan, ang Balete, Ibahay at yan po ay pati ang Kalibo, Malay at New Washington. Wala na silang pasok all levels public and private hanggang November 4 o hanggang bukas. Sa Antique, wala ring pasok sa Kaluya. Face-to-face classes from preschool to senior high school. Hanggang bukas yan, November 4. Gayon din sa Libertad. Pero hanggang Wednesday, walang pasok. All levels. Sa Pandan, hanggang bukas, sa Antique po yan. Sa bayan din ng Patnongon, San Jose, de Benavista, Sibalom at Tibiao. Walang pasok ngayong araw na ito. Walang face-to-face classes in all levels, public and private. Sa Capiz, ang dumaraw
all levels public and private hanggang bukas November 4. Gayon din sa Ibisan, sa Hamindan, all levels public and private maayon hanggang November 4. Sa Panita naman, all levels public and private ngayong araw na ito lang. Gayon din sa Pontevedra at pero ang Rojas City hanggang November 4 walang pasok, all levels public and private. Sa Iloilo, may aga sa mga kauturan dala sa Negros Balasan, Batad, Carles, Concepcion, Estancia, yan po ay walang pasok ngayong araw nito. Pero sa Leon, hanggang bukas walang pasok. Sa Oton, Pabia, wala din pasok ngayong araw nito. Sa bayan ng Pototan, all levels public and private hanggang Wednesday na yan, November 5. Sa San Dionisio, all levels and public and private. Sa Sara naman, hanggang bukas walang pasok. Ang Iloilo City hanggang ngayong araw lang. Sa Negros Occidental, Bago City, Bacolod City, hanggang bukas walang kayong pasok hanggang November 4. Sa Cadiz City, hanggang ngayong araw lang. Don Salvador Benedicto, all levels public and private, walang pasok hanggang bukas. Gayon din dyan po sa Enrique Magalona at La Carlota City. Sa Escalante City, ngayong araw na ito lang, pero sa Manapla, all levels public and private until Tuesday. Sa Moises Padilla, ganun din po. Pulo Pandan, Sagay City, Toboso, Victoria City, walang pasok ngayong araw nito hanggang bukas. Sa Region 7, Bohol, all levels public and private, at Cebu Province, all level public and private. Sa Region 8, Eastern Visayas, na mukhang tutumbukin ng bagyo, all levels public and private. Sa Culaba, Biliran, walang pasok. Eastern Samar, walang pasok all levels hanggang bukas. Ganyan din sa Abuyog Leyte, sa Bato Leyte, Burawen, Carigara, Tanawan, Tacloban City, ang Samar, all levels public and private hanggang bukas po. Pero ang San Isidro sa Northern Samar, ngayong araw na ito lang. Wala rin pasok hanggang bukas ang San Ricardo, Southern Leyte at Silago. Sa Region 8 o Caraga, hindi Region 8, Region 13, Caraga. Butuan City, face to face, all levels public and private, wala pong pasok ngayong araw na ito. Magandang umaga, Pilipinas! Naging generally peaceful at maayos ang undas ngayong taon ayon sa Philippine National Police Acting Chief na si Lieutenant General Jose Melancio Nartates Jr. Mula noong October 3 o 30, wala naman silang naitalang anumang insidente na nakaapekto sa pagdiriwang ng mahusay ng All Saints Day at ng All Souls Day. Sa katala ng PNP, mahigit sa 2.2 milyon ng mga Pilipino ang naiulat na bumisita sa mga sementeryo at iba pang memorial park sa buong bansa. Matatandang mahigit sa 50,000 mga pulis ang pinakalat para sa Undas 2025 at nanatili rin naka-heightened alert ang buong hanay hanggang ngayong araw, November 3, kasabay naman ang pagdagsa ng mga pasaherong pabalik ng Metro Manila galing sa iba't ibang mga lalawigan. Nananatiling naka-heightened alert ang Philippine National Police hanggang ngayong araw, November 3. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, bahagi ito ng patuloy na pagbabantay ng hanay ng pulisya sa publiko. Samantala, tiniyak naman ni Tuanyo na handa ang buong hanay sa pangalawang o sa 2nd trillion peso march gaganapin naman sa November 30, araw po yan ng linggo. Git ng opisyal, hindi hahayaan ng PNP na makasingit sa mapayamang demonstrasyon ang mga nagnanais lamang manggulo o gumawa ng karahasan. Kung mapapansin natin, Sir Emil, na every Friday meron na mga maliliit na kilos protesta. Ito ay prelude para sa November 30. Ang Philippine National Police naman po ay handa na po na muli magbigay protection sa ating mga kilos protesters po. Ayaw natin masingitan itong mga sumagasik ng gulo. Ito sa dapat ay payapa na kilos protesta ng ating mga kababayan. Naramdaman na kahapon ang pagdagsa ng mga biherong pabalik ng Metro Manila mula sa kanilang malalawigan
Ayon sa Toll Regulatory Board spokesperson na si Julius Corpus, nananatili nakahanda naman ang mga toll operators sa pagbuhos ng mga motorista sa expressways. Naglatag din ang TRB ng zipper lanes sa mga counterflow lanes para sa mas magaang daloy ng trapiko. Bukod dito, nagdagdag din ang tauhan ng mga toll plaza para sa agarang pagtulong sa mga motoristang nagkakaproblema sa kanilang RFID account. Unang-una ho, itong ating mga toll operators ay nagsihanda nitong mga counterflow or zipper lanes. No? Yan ho'y pamamaraan upang mapabilis ang daloy ng trapiko, lalo na kung kunwari yung patungo ng Metro Manila ay may kabigatan, gumagamit tayo ng counterflow or zipper lane sa kabila niya. Dito naman po sa ating mga toll plaza, nag-augment sila ng mga tauhan dyan para tulungan kung yung sakasakaling nagka-problema man ang mga motorista sa pagbayad, kung yung RFID nila ay medyo may problema, nagkulang ng load o kaya kung minsan ay hindi na nababasa dahil defective na, ay meron po tayong mga toll assist personnel na nakaantabay dyan. May gitaman sa 1,100 katao ang naaresto ng Philippine National Police sa isinagawang operasyon sa pagunitan ng undan sa buong bansa. Mula October 29 hanggang November 2, nakapagsagawa ang pulisya ng 1,391 operations. Nagresulta ng pagkakaresto ng 1,163 individuals, kabilang ang 570 na mga wanted person. Sa mga naturang mga operasyon, 307 ang laban sa illegal drugs, 223 sa illegal na sugal, 199 sa loose firearms. Tinatayang 92,894 na pulis ang nakadeploy sa iba't ibang panig ng kapuluan para matiyak lamang ang seguridad sa mga sementeryo terminal. Nasamsam din ng maturidad ang 478 na mga bladed weapons, 65 bote ng alak sa mga matitigas ang ulo, baraha at iba pang mga pinagbabawal na gamit sa loob ng mga libingan. Pagpapaliwanagin ngayong araw ng National Police Commission ang isang individual na nagsuot ng uniforme ng pulis bilang Halloween costume. Ito matapos na makarating sa NAPOLCOM o National Police Commission ang Facebook post ng larawan ng isang Da Isidro na nakasuot ng mala uniforme ng pulis sa isang Halloween party event sa Makati City. Sinabi ni NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisan, malinaw na paglabig ito sa Article 179 ng Revised Penal Code na nagbabawal sa pagsusuot ng uniforme at mga insignia at dapat humingi ng public apology ang naturang individual. Babalan nito sakaling balawain ng show cause order na kanilang ihahain maharap sa kasong improper use of police uniform or insignia ang naturang lalaki. Sa Facebook post ng naturang netizen, agad naman itong humingi ng tawad at sinabing wala siyang anumang masamang intensyon sa pagsusuot ng nasabing costume at ginawa lamang ito bilang bahagi ng kasayahan sa Halloween party. Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa posibleng traffic flood na mararanasan sa November 5. Sa inilabas na pahayag ng DICT, tila traffic jam sa internet ang mararanasan kung saan sabay-sabay ang mga hacker na kumakatok sa isang website o app. Dahil dito posibleng makaranas ng mabagal na internet connection o hindi kaagad mag-load ang ilang websites at mga application. Paglilinaw naman ang ahensya, hindi ito data breach at walang mananakaw na personal accounts o data opera. Katawang rin ang DICT, ang CICC, National Telecommunications Commission, ang mga law enforcement agencies at iba pang mga ahensya ng gobyerno para agarang tugunan at proteksyon ang mga online platform. Ay kasi pala sa November 5 din, abangan din natin yung super moon. Yung panahong yan, ang buwan po makikita ng napakalapit at napakaliwanag mula po sa mga tao sa mundo. Ayan November po yan, November 5 po yan 2025, next week ang linggo ito biggest and brightest full moon na makikita natin ngayong taon. Ang tawag nga nila ay super moon. India National na naniningil ng pautang. Nako, eto. Binarel patay sa may bahagi ng barangay Limbo, Sultan Kudarat. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuta, Karais 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel.
Nagli ang kamatayan ng sinapit na isang Indian national matapos nagtamo ng tama ng bala sa ulo ng barilin habang nangungulekta ng pautang sa bahagi ng sitio Dato Faisal, Barangay Limbo, Sultan Kudarat Municipality, Maguindanao del Norte. Sa report mula sa Sultan Kudarat Municipal Police Station, kinilala ang biktimang si Jagmeet Singh, isang Indian national na residente ng barangay RH10, Cotabato City. Batay sa impormasyong nakalap ng kapulisan sa mga witnesses, nasa aktual na nangungulekta ang Indiano nang biglang lapitan ng 3 katao at kinausap. Maya-maya pa'y binaril na ito ng malapitan na isa sa 3 kalalakihan na mabilis na tumakas. May anggulong tinitingnan ng PNP Sultan Kudarat sa umano'y hold-up robbery ang motibo ng naturang insidente. Naghahagilap naman ang CCTV camera ang PNP sa lugar ng pinangyarihan na makatulong na makilala ang pagmumukha na 3 suspek na matagumpay na nakatakas. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. Maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! Matagumpay na natapos naman ang 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting sa South Korea. Bitbit ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga kasunduan para mas lalong tumatag ang ekonomiya ng bansa. Magkakaloob ng mas maraming trabaho, diplomasya, seguridad at mas matatag na relasyon sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations. Sinabi ng Pangulo na ang pagiging bukas ng Pilipinas sa mga bansang kasapi ng APEC at para po sa mas maunlad na relasyon sa ibang rehiyon. Mula sa 4 na araw na biyahe ng Pangulong Marcos Jr., nakuha nito ang ilan sa mga malalaking kasunduan na higit na magpapalakas sa ekonomiya ng bansa. Pinagkasunduan ni Pangulong BBM at ni President Lee Jae-myung ng South Korea na tiyakin ang higit na maayos na operasyon ng mga South Korean company sa Pilipinas. Walang audio ang Pangulo. Nagpaabot din ng suporta kay Pangulong BBM ang Hanwha Ocean, isang South Korean shipbuilding company, at ilalakay ang pakikipagtulungan sa Submarine Acquisition at Operations Program ng Philippine Navy. Nasaksihan din ng Pangulo ang paglagda sa mahigit na 50 bilyong pisong expansion Samsung Electronic Machines o SEMCO. Ito po naman ay sa Calamba, Laguna. Aabot ng 3,000 trabaho sa electronics industry ang idudulot ng naturang kasunduan. Nagkaroon din ng pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at malaking Korean conglomerate na DL Group na may subsidiary na DL and ENC para sa isang partnership kasama ang Meralco para sa pagtatayo ng maliliit na nuclear plants na kayang mag-supply ng clean at stable energy para sa mas maraming komunidad sa bansa. Malaking bagay para sa Pilipinas sa mga kasunduang ito dahil sa pagpapakita ng patuloy na kumpiyansa ng mga Korean investors sa ating bansa. This commitment is vital as Korean FDI inflows reached $55 million in the first half of 2025, reflecting strong investor confidence that this administration is seeking to translate into concrete long-term commitments. Maganda umaga, Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy, mga mamis, pwede pa rin tayo mag-laundry day ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Formula, tanggal ang matitindi mancha based on test of chocolate, mud and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. 24 makalipas ang alas 4, 4 na top most wanted person naman nadakip sa pagulitan ng araw ng undas sa Zambales. Detalye ng balita malaking Tani Kumilang, RH37. Tani, good morning. Nasa kote sa araw ng pagdiriwang ng undas ang 4 sa 10 top most wanted person ng probinsya ng Zambales matapos ipag-utos ni Colonel Benjamin Arriola, Provincial Director, ang malawakang manhunt operation sa mga nagtatago sa batas. Arestado ng Masinloc PNP ang top 4 most wanted person ng probinsya, habang ang top 5 most wanted person naman ay naaresto ng San Antonio PNP. Timbog naman sa Santa Cruz PNP ang top 6 most wanted person, habang nasa kote naman ng Botolan PNP ang top 8 most wanted person. Samantala, 3 pang wanted person ang naaresto ng kapulisan ng San Antonio, Subic at iba bago pa ang pagdiriwang ng undas. Sinabi ni Colonel Benjamin Arriola, napakalaking bagay na naaresto na natin
ang 4 sa top 10 most wanted person sa Zambales sa loob lamang ng isang araw dahil kahit papaano nabawasan ang tinutugis ng batas. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating masuki naman dyan sa Pampanga. Samantala, mahigit naman sa 1,800 na mga pulis ang itinalaga ng PNP Camp Ruperto Canglion sa Palo, Leyte sa buong Eastern Visayas dahil pa rin sa banta naman ng Tropical Depression Tino. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Kinansilang pasok lahat ng antas ng paralan at trabaho sa lungsod ng Tacloban ngayong araw hanggang bukas dahil sa banta ng Tropical Storm Tino. Ayon sa Executive Order na inisyo kahapon ni Tacloban City Mayor Alfred Romales, na pampubliko at pribadong paralan, walang pasok mula kindergarten hanggang kolehiyo, kasama na walang pasok ang mga trabaho. Ito ay dahil sa anunsyo ng Pag-asa na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility PAR ang Tropical Storm Tino na inaasahan magdadala ng malakas na pag-ulan at hangin sa Visayas at Mindanao, kalakip na sa syudad ng Tacloban. Ang naturang kondisyon ay malaking posibilidad magkaroon ng flash floods at storm surge. Kalakip ng landslide lalo na sa mga mababang lugar at high-risk areas. Kasabay din ang Lake Orban sa naturang mga pitsa para sa general welfare ng publiko at proteksyon ng buhay kasama na ang mga ari-arian. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Magandang umaga, Pilipinas. Northern Samar Governor Harrison Chua naman tiniyak ang kahandaan sa paparating na Bagyong Tino. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan mula sa RH34. Jane, good morning. Tiniyak naman ngayon ni Northern Samar Governor Harrison Chua ang kahandaan ng probinsya sa paparating na bagyo. Kahapon ay pinuntahan ng gobernador ang Provincial Operations Center upang pamunuan ng emergency operations ng lalawigan. Kahapon ay naglabas rin ng advisor ng opisina ng gobernador upang kansilin ang klase sa lahat ng atas sa pampubliko at pribado dito sa lalawigan ng Northern Samar. Kinansila rin ito ang kanyang official na travel upang bigyan prioridad ang pagre-responde sa pamamagitan ng koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno. Sa pagbisita ng gobernador sa Operations Center kahapon ay nagsagawa ito ng inventory sa mga resources at ipinag-utos ang pagtaas sa red alert status ng operasyon dahil sa bantanga ng Bagyong Tino. Nagkaroon naman ang PDRMC ng evaluation sa posibleng mangyayari sa pagtama ng bagyo at inatasan ang pagkakaroon ng mga anticipatory actions nang maiwasan ang peligro dulot ng nasabing bagyo. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jane Galit Bantayan. Oy, mga misis! Amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga taga Bacoor City. Sa Tuguegarao City daw po, malamig. Inaprobahan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapalawig ng ban sa pag-angkat ng imported na bigas hanggang sa matapos ng taon upang makatulong sa pagpapatatag ng farm gate prices ng palay. Ayon ito kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Ilalabas ngayong Lunes ang executive order para sa formal na extension ng suspension ng importation ng bigas. Ayon kay Laurel, bagamat maliit lamang ang epekto sa retail prices ng supply ng bigas na dahil po sa import ban, malaki naman ang epekto nito sa farm gate price ng palay. Kaya naisip ng Pangulong Bongbong Marcos na halagang palawigin ito ng 2 buwan pa. Una nang sinuspende ng Pangulo ang importation ng bigas ng 2 buwan o hanggang October 31 upang kontrahin ang pagbagsak ng presyo ng palay bago dumating ang anihan sa panahon ng tagulan. Bagamat ang hakbang ay pansamantalang nagpataas naman sa presyo, ang kita ay panandalian lamang dahil sa suspension ay nalalapit na rin namang magtapos. Sinabi ni Secretary Laurel, bagamat nagpapatuloy pa ang anihan sa ilang rehiyon, ang pinalawag na import ban kasama ang rollout ng Sagip Saka program
Ang pagpapatatag ng floor price ng palay ay makatutulong para suportahan ang pagsusumikap ng mga magsasaka ng palay na tumaas ang income. Sinabi ni Secretary Laurel, inirekomenda niya ang extension sa Presidente bilang mahalagang hakbang upang mapanatili ang suporta sa local producers, mapanatili ang katatagan ng supply sa merkado at payagan ang mas komprehensibong pag-aaral sa epekto ng naturang polisiya. Mula naman sa mga palayang binilad sa araw mula Nueva Ecija, bahagi ang Pilipinas sa nakahimlay ngayon sa ilalim ng malamig na yelo. Dahil ito sa naligaw na balikbayan boxes. Hindi po dahil po sa naligaw na balikbayan boxes. Correct. Hindi po ito dahil sa naligaw na balikbayan box. Ito po ay 4,417 samples ng Filipino rice na maingat na nakaimbak sa pinakaligtas na freezer sa mundo. Ang Svalbard Global Seed Bolt sa Norway. Para daw po itong Noah's Ark ng agrikultura. Sa halip ng mga elepante at zebra, mga butil ng selyadong nakasilid sa aluminum envelope at matyagang naghihintay ng araw, baka ito ay magsalba sa pinggan ng mundo. Binuksan ito noong 2018. Ang taguan ay binuksan sa takdang panahon upang tumanggap ng bagong deposito na pinakahulingan naman ay nitong Oktubre. Nagpadala tayo ng panibagong shipment. Karamihan po ng Philippine samples ay kinolekta ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice ng Department of Agriculture simula pa noong 1980s. Kasabay ng pagkakatatag ng ahensya. Ilang dekada na ang nakalilipas, ang bawat na dinadagdag na genetic resource ay metikulosong sinusuri at dinudokumento at tiniyak ang pagkakakilanlan at integridad at kung saan galing ho yung butil. Plano ng PhilRice na magpadala ng panibagong batch ng koleksyon sa susunod na taon upang palalimin pa ang pangako ng pandigdigang rice biodiversity preservation. Tinagurian bilang Doomsday Bolta ang malamig na taguan ay nakalagat sa Spitsbergen Island. Malapit ito sa Longyearbyen at simple lamang at malalim ang layunin. Protektahan ang genetic blueprints ng mga ani sa iba't ibang panig ng mundo mula sa epekto ng climate change, digmaan, natural na kalamidad at mga darating pang mga pandemya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., bawat buto ay nagtataglay ng mas magandang potensyal ng ani. Taglay nito ang kwento ng katatagan ng mga Pilipino, gayon din ang pamana at kakaibang lasa. Mula sa pamana ng butil na inalagaan ng mga magsasaka sa Cordillera hanggang sa minahal na uri natin ng Dunirado at Milagrosa, pinapahalagahan dahil ang mga ito dahil sa kanilang pagiging mabango at malambot. Mga variety ito galing ho sa Pilipinas, hanggang sa modernong hybrid na inilaan para labanan ng tagliyot, bawat isa ay may kwento ng kaligtasan. Magandang umaga, Pilipinas! Aabot naman ng 42.5 million pesos na laga ng illegal drugs ang naharang ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Sa unat ng Bureau of Customs, nasa 6,250 grams ng shabu ang nakumpiska ng sumalang sa x-ray machine ang hand-carried baggage ng isang pasahero mula sa Addis Ababa sa Ethiopia. Nang ma-inspeksyon at isailalim sa pagsusuri gamit ang Raman spectrometer, lumabas na positibo sa illegal drugs ang laman ng bagahe. Pinuri naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pagiging alerto ng mga tauhan ng BOC na iya. Ayon kay Nepomuceno, patunay ito ng pagiging o na maigting na paninindigan ng ahensya na protektahan ng bansa at mga borders laban sa illegal na droga alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Nasa kustodiya na ng Philippine Drug Enforcement Agency ang pasahero
at ang nakumpiskang droga para sa karagdagang investigasyon at pagsasampa ng demanda. Maganda umaga, Pilipinas! 34 makalipas ang alas 4, ano man ang lakad natin ngayong araw nito, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po naman itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 35 na, makalipas ang alas 4, showbiz muna tayo. Aba si Chris Bernal, laminadong kabado pero excited sa muling pagbabalik showbiz. Detalye na balita mula kay Morley Alino. Morley, good morning! Gising na ang showbiz sa rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Inamin ni Chris Bernal na nakararamdam siya ng takot, kaba at excitement sa muli niyang pagbabalik showbiz. Kung matatandaan, almost 4 years ding nawala ang naturang aktres matapos na siya ay mag-asawa at magkaroon ng anak. Ayon kay Chris, ngayong muli siyang humarap sa telebisyon, well, sobra-sobra umano ang nararamdaman niyang takot, nervyos o kung ano paman. Dahil magagaling na artista daw ang kanyang makakasama sa isang series sa GMA. At isa lang nga dito, si Beauty Gonzales. Well, sinabi pa rin nitong si Chris Bernal na malaki na raw ang pagkakaiba niya lalo na noong mga panahon ng kanyang kadalagahan ngayong meron na siyang sariling pamilya. Priority daw niya ang kanyang pamilya pero nais niyang bumalik showbiz upang maging masaya dahil naging buhay niya na ang buhay artista sa mahabang panahon. Yan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alino para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Morley. Thank you. At para ho sa, hindi lang siguro kay Chris Bernal, sa lahat ng mga nanay at mga tatay dyan na may mga chikiting, makabubuti para sa utak ng isang bata ang paglalaro sa labas. Ngayon kasi mga bata nakatenga na lang sa bahay, di ba? Encourage natin, kami nung mga bata kami, basta't alas 6, balik ka lang kasi orasyon na. Ngayon na nag-orasyon eh. Pag wala ka sa bahay na alas 6, palo yan. Di ba? Para sa ating mga kababayan, nakaranas ng ganyan. Ano? Eto, makabubuti nga po para sa utak ng isang bata ang paglalaro sa labas. Huwag ho ninyong ibababad sa computer. Sa pagsusuri, kapag tumatakbo pala, umaakyat at nai-expose ang isang bata, naglalabas ito ng neurotransmitters gaya ng serotonin at dopamine. At nakatutulong ang mga neurotransmitters na yan sa utak para gumanda ang mood, magkaroon ng magandang focus at katatagan ng emosyon ng isang bata. Lumalabas din sa mga research na ang aktibo at malayang paglalaro sa labas ay nagpapasigla sa neural pathways na may kinalaman sa attention, memory at problem solving. Dagdag pa rito ang exposure sa sikat ng araw at sariwang hangin ay nakatutulong para sa production ng vitamin D at nagpapababa sa cortisol o stress hormone. Nakatutulong din ito para sa creativity, problem-solving skills, imagination, at pagdedesisyon. Ayan, Kaya sa mga bata, dapat talaga pinaglalaro natin yan sa labas. Huwag ho natin silang nirerentahan. Dito ka lang. May mga may ano diyan, may bana ng dudukot ang bata. Bantayan ninyo. Ayan, bantayan ninyo. Tsaka hindi naman lalayo yung bata. Takot lang yan. Baka may mumu doon sa bandang kanto. Di ba? Hayaan ho ninyo silang maglaro nang sa gayon magkaroon din sila ng mga
kaibigan. Magandang umaga, Pilipinas! Sa Bicol daw po, overall peaceful yung pagdiriwang natin ng undas. Detalye ng balita mula kay Ruel Saldico mula sa Kabikulan, RH18. Diyos marahing aga sa Ruel. Diyos marahing Kuya Angel, overall peaceful, aga daging paggulitan ng undas sa 2025 sa rehiyon ng Bicol. Ayon ito sa ulat ng Police Regional Office No. 5 sa pamumuno naman ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Aabot naman sa higit 2,700 na mga kapulisan ang dineploy ng PNP Bicol sa ibang bahagi ng rehiyon upang matiyak ang kaligtasan kayusanan sa publiko sa panahon ng undas. Ito ay dahil naman sa pinaigting ng police visibility sa mga sementeryo at iba pang pampublikong lugar na personal na pinangunahan naman ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Bunso dito, walang netalang malalaking mga insidente o ng karasan o kaguluhan at naging maayos naman ang kabuang paggulitan ng undas sa 2025 sa rehiyon. Samantala, Kuya Jen, opisyal na nagpahayag naman batay sa pinakahuling ulat ng DOST Pag-asa na maranasan naman ang malakas na pagulan at bugso ng hangin sa lalawigan ng Masbate. Mula bukas, ngayong araw na ito na inaasahan din ang pagtaas ng tubig dagat, storm surge at pagbaha sa mga mahabang lugar. Ngayon din sa pagbuho ng lupa sa mga bulubunduking bahagi ng lalawigan. Bilang pag-iingat at para sa kaligtasan ng ating mga estudyante, mga guro at mga magulang, inatasan ni Masbate Governor Richard Cu na suspindido muna ang klase sa lahat ng antas ng buong lalawigan dito sa Masbate upang masiguro ang ligtas ang ating mga kababayan dahil naman sa paparating na bagyong si Tino. Mula dito sa Bicol, ito si RH1A Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabalos Ruel, samantala klase sa lahat ng antas ng paralan sa Tacloban, pati ng trabaho kinansila ngayong araw dahil sa banta ng Tropical Storm Tino. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Kinansilang pasok lahat ng antas ng paralan at trabaho sa lungsod ng Tacloban ngayong araw hanggang bukas dahil sa banta ng Tropical Storm Tino. Ayon sa executive order na inisyo kahapon ni Tacloban City Mayor Alfred Romales na pampubliko at pribadong paralan, walang pasok mula kindergarten hanggang kolehiyo, kasama na walang pasok ang mga trabaho. Ito ay dahil sa anunsyo ng Pag-asa na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility PAR ang Tropical Storm Tino na inaasahan magdadala ng malakas na pag-ulan at hangin sa Visayas at Mindanao, kalakip na sa syudad ng Tacloban. Ang naturang kondisyon ay malaking posibilidad magkaroon ng flash floods at storm surge. Kalakip ng landslide lalo na sa mga mababang lugar at high-risk areas. Kasabay din ang Lake Orban sa naturang mga pitsa para sa general welfare ng publiko at proteksyon ng buhay kasama na ang mga ari-arian. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R-Strateto Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jimmy. Magandang umaga, Pilipinas! Sa ibang bansa, para makakope up po ang mga kabataan kapag nagsususpindi ng klase, meron ho talaga silang mga programa na naglalayong patatagin yung kaalaman ng mga bata. Halimbawa, dyan po sa Japan. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Alam ba ninyong merong night study buses sa Japan para sa mga kabataan? Ito ang bumibiyahe sa mga komunidad na kulang sa pasilidad ang mga estudyanteng nangangailangan ng tahimik at maayos na lugar para mag-aral. Yung mga walang public library. Karaniwan nakaset up ang bus sa mga parke, estasyon ng tren o kilalang pampublikong lugar na sa itinakdang oras ng klase. Bawat bus ay may mga lamesa, ilaw, wifi at upuan na komportable para makapag-focus sa pag-aaral ang mga estudyante. Galing Sakay nito mga volunteer tutor na nagtuturo ng mga signaturang gaya ng math, language at science. Kabilang sa mga volunteer ay mga retiradong teacher at mga college students. Ayan dito sa Pilipinas meron tayong roving bus. Meron yung sa DOST yun. Yung parang roving laboratory. Magandang umaga, Pilipinas! Convenience store sa Villasis, Pangasinan, hinoldap isa sa mga suspect arestado matapos sumakay ng bus. Walang sariling getaway vehicle, sumakay ng bus. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Masantos siya kamasani Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy.
Masanto siya kabusan, Kuya Angel. Arestado ang isang lalaki habang patuloy pang pinaghahanap ang dalawa nitong kasamaan matapos nilang hold upin ang isang convenience store sa Villasis, Pangasinan. Batay sa ulat ni Villasis Chief of Police Major Edgar Alan Serquinian na pinarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio. Bandang alas 2:50 ng hapon nang hold upin ng tatlong kalalakihang armado ng maikling baril sa convenience store sa barangay poblasyon ng nasabing bayan, kung saan natangay ang kasmani na higit 200,000 piso at 5 cellphone ng convenience store crew. Saka mabilis silang tumakas, sakay ng tag-isang motorsiklong dalawa habang ang isa na may sumakay sa pampasaherong bus na biyaheng Bataan. Agad ipinagbigay alam sa pulisya ang pangyayari kaya agad nakapagsagawa ng hot pursuit operation ng PNP. Natunton ang isa sa mga suspect sa pamamagitan ng GPS ng isa sa mga cellphone na kanilang tinangay mula sa mga biktima. Kaya agad hinabol ng mga pulis at naabutan ng bus bago pa dumating sa Tarlac at naaresto ang suspect. Nasamsam dito ang isang sling bag na naglalaman ng 2 Norinco caliber 45, 3 magasin, 21 bala ng nasabing baril, 5 cellphone at kasmani na 2,150 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Villasis Police Station ang suspect at naharap sa kaukulang kaso. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 30 nag-uulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Yan ang pulis kung umaksyon mabilis. Maganda umaga, Pilipinas! Ino na naman ang papuri ang Chief of Police ng Tamboc City sa Kalinga matapos nitong bayaran ang kahon ng gatas na ninakaw ng isang single father para hindi na ito makulong. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang ipinamalas ni Tamboc City Chief of Police Lieutenant Colonel Jack Angcog ay tanda ng pagiging makatao habang nagsisilbing tagapagpatupad ng batas. Igiit ni Nartates bagamat mali ang ginawa ng suspect. Bilang mga pulis, naiintindihan nilang may krimeng nagagawa ang ilang individual dahil sa matinding kahirapan. October 13 ang maaresto ang naturang unemployed na single father dahil umano sa pagnanakaw ng 1.7 kg ng milk formula mula sa isang supermarket. Habang isinasagawa ang interogasyon, napag-alaman ng pulisya na inabandona ang bata ng kanyang ina kaya napilitan ng suspect na wala naman trabaho na itaguyod mag-isa ang kanilang anak. Natanggap naman ni Angcog ang investigation report ukol dito at bunsod ng naramdamang awa sa tatay, nagpasya itong bayaran na lamang ang ninakaw na gatas para hindi makulong pa ang suspect at mabigyan ng tsansang muling makapag-umpisa. Sa iyo, Colonel Jack Angcog, saludo kami sa iyong pagiging opisyal at pagiging tatay. Maganda umaga, Pilipinas! Baka gusto ho natin na padalahan din ho ng tulong yung tatay. Hindi ho kasi biro na ganun ho yung sitwasyon. Inibando na yung magtatay ng nanay. Pero hindi naman din natin kukundinahin yung nanay. Malay natin. Baka may mabigat na dahilan din. 47 makalipas ang alas 4 ng umaga. Oras na para tayo ho naman ay mag-tangerine chocolate. Ayan ha. Sa mga kababayan natin pauwi ng Pilipinas, sa lahat ho ng mga magpapasalubong, wag na ho imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po yan sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay meron pong mahigit 10 variants na mga raw material ay galing din po sa anin ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Pero yung mga orders po ninyo, pwede nyo i-place sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ipinagmamalaki nila ang tangerine dahil ito'y 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DOST at ng DTI. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pero sana po ay ating tangkulikin para lumakas ang loob ng ating mga magsasaka, lumakas din po ang ating lokal na ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Double tax dapat nang tanggalin ayon naman kay Senador Erwin Tulfo. Detalye na balita mula kay Raymond Adpa, Saris 28. Raymond, good morning. Panahon na upang tanggalin ang kinukolektang travel tax sa bawat bumibiyaheng Pilipino. Ito ang panawagan ni Senador Erwin Tulfo kasunod ng inihain nitong Senate Bill 1409 upang i-abolish na ang travel tax.
Ayon kay Tulfo, malaking hadlang ang travel tax sa karapatan ng Pilipinong maglakbay. Hindi rin ito pagsunod sa nilagda ng Pilipinas noong 2002 na ASEAN Tourism Agreement. Para kay Tulfo, ang panukalang ito ay isang konkretong hakbang upang matiyak na ang paglalakbay ang magiging mas patas, accessible at makatwiran ng presyo para sa mga Pilipino. Ang kasalukuyang koleksyon ng travel tax ay batay sa ilang batas gaya ng Republic Act 1478, Republic Act 7722 at Republic Act 9593. 50% sa kita ay napupunta sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Board of Travel and Tourist. 40% ay para sa Commission on Higher Education at ang 10% ng koleksyon ay para sa National Commission for the Culture and the Arts. Sa kasalukuyan, ang travel tax rates ay mula 1,620 hanggang 2,700. Ang standard reduced price ay 810 hanggang 1,350 at ang privilege reduced para sa mga dependent ng overseas Filipino workers ay 300 hanggang 400 pesos. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naku, hindi matutuwa si Mark Lapid. Kasi yung kanilang ahensya, ang pondo nanggagaling ho dyan. Yung bahagi ng pondo nila nanggagaling sa travel tax. Maganda umaga, Pilipinas! Tama naman yan. Lahat na lang tinatax dito. Bibiyahe ka, may travel tax. Yung kita mo, may income tax. Diniposito mo. Pag tumubo ng barya sa bangko, meron ding income tax, interest tax, income from interest tax. Lahat na. Pag namatay ka, meron namang tawag dito, estate tax. Lahat na lang. Pagka may nagbigay sa iyo, may donor's tax. lahat na lang binubuwisan. Ultimo nga, pumunta ka ng CR ngayon sa mall, may bayad din. Di ba? Buti na lang, meron akong PWD card. Maganda umaga, Pilipinas! Umapila naman ang International Marine Conservation Group na Oceana sa gobyerno. Agarang aksyonan at papanagutin ang Universal Rowena Corporation at iba pang kaugnay ng mga ahensya ng gobyerno. Matapos bumagsak ang ethanol plant ng URC na nagbuhos naman ng wastewater sa Baez Bay sa loob ng Tanyong Strait Protected Seascape sa Baez Negros Oriental. Inilarawan ng Oceana ang naturang insidente bilang isang ecological at economic disaster dahil sa ang dagat ay naapektuhan at ito'y pinagkukunan ng kabuhayan at pagkain ng maraming lokal na mga mangingisda. Isang pangunahing lugar para sa turismo at tahanan ng napakaraming uri ng yamang dagat. Giniit ng Oceana Vice President na si Bon Hernandez, 14 na uri ng balyena, dolphin, coral reefs, seagrass beds at iba pang klase ng isda ng karagatan ang posibleng maapektuhan ng naturang trahedya. Una nang inisyuhan ng URC ng Interim Cease and Desist Order at ikalawang Notice of Violation ng DNR noong October 27. Maganda umaga, Pilipinas! Eto ho, para ho doon sa mga mahilig kumain ng mga fermented food. Ano yung example ng fermented food? Yung papaya, yung atsara. Fermented food yan, ha? Marami dyan. Basta yung binabad mo sa suka. Isang bagong pananaliksik ang nagpapakita na ang fermented food pala o pagkain dumaan sa proseso ng pagbuburo ay hindi lamang mabuti para sa kalusugan ng tiyan, kundi maaaring magprotekta din sa utak laban sa stress at pagbagal ng kakayahan na mag-isip habang tumatanda. Ayan, Kaya sa mga nagkakaedad dyan, dapat mahilig tayong kumain ho ng mga fermented food gaya nga ng atsara. Ayon sa mga scientifico, ang regular na pagkain ng mga pagkain tulad ng yogurt, kimchi, kefir, sauerkraut, miso, pati pala miso, kombucha, ay nakatutulong sa pagpapalakas ng mental resilience, pagpapabuti ng memorya, at pagpapanatili ng maayos na cognitive function. Ayun. Malu, sino nga yung nasa drama natin na nagdadala lagi dito ng atsara? Si Tita sandali Ang pagkain nito ay mayaman sa probiotics at mga mabubuting bakterya na nagpapanatili ng balanse sa gut microbiome
o mga mikrobyo nakatira sa ating bituka. Ang tinatawag na gut-brain connection ay may mahalagang papel sa pagkontrol ng mood, stress response at paggana ng utak. Natuklasan ng mga manaliksik na ang mga taong madalas na kumakain ng mga fermented food ay mas mababa ang antas ng stress-related hormone, mas maganda ang memory retention at may mas mahusay na paglutas sa mga problema. Ayan. Tita Anching, good morning. Ha? Oo, sarap ng atsara ni Tita Anching. Ha? Ang mga probiotic sa mga pagkain ito ay makatutulong sa pagre-regulate ng gut-brain axis at maaaring makapagbababa ng panganib ng anxiety, depression at cognitive decline na karaniwang dulot ng pagtanda. Ipinapakita rin sa pag-aaral na ang pagpili ng tamang pagkain tulad ng fermented food ay hindi lamang para sa kalusugan ng katawan, kundi pati na rin sa pag-aalaga ng ating kaisipan. Ayan. Hindi ako mahilig sa kimchi. Doon na lang ako sa atsara ni Tita Anching. Tita Anching, sabay paranig. Good morning! Maganda umaga, Pilipinas! Pero alam ba ninyo, isang nagpapasarap dyan sa atsara? Yung bell pepper, yung sili. Pagka walang sili ang atsara, hindi ganun kasarap. Okay. Pero alam ba ninyo na may babae at lalaking sili? Marami sa atin hindi nakakaalam na meron pong babae at lalaking sili. Okay. Ito po ang itsura ng babae at lalaking sili. Pagka yung curve niya tatatlo. Tatlo lang. Ayun ha. Yan daw po. RCB, pakita nga natin. Mahirap mag-scan dito sa record ko. Yan, ha? Ang babaeng sili, yung tatlo lang ang sides. Ha? Tama ba? Dali, hahanapin natin dito. Baka mamaya magkamali tayo. Makakagalitan pa tayo ni Edwin Duque. Ha? Sabi niya, mali naman niya. Ayan. Hindi. Lalaki pala yung tatlong sides. Male pepper, yung tatlong sides. Pag female, 4 ang side. Ayan. Ha? Bumps pala ang tawag yan. Yung pepper with 3 bumps ay male. At yung 4 ang bumps ay babae. Yan. Ha? Yan daw po ay better for eating, cook. Yung 4 bumps naman ay tastier kapag hilaw. Kaya yan dapat ang hinahalo sa mga fermented food. Ngayon, alam nyo na. Kala nyo, nagbibiro ako na may babae at lalaking sili. Ayan, ha. Paano naman daw kung yung siling labuyo? Wala namang hump yun, di ba? Wala namang bumps yun, di ba? Mas masarap yung maanghang. Pare-pareho maanghang eh. Di lahat masarap. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan. Uy, teka. Mga labi daw po ni Eman Atienza na iuwi na sa bansa. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Gorgie. Nagsimula na ang burol kay Eman Atienza, ang pumanon anak ni Kim at Felicia Atienza. Sinundo ni Kuya Kim kasama ang asawa niyang si Felicia ang mga abo ni Eman sa Los Angeles, California. Pagdating dito sa bansa ay doon muna sa tahanan nila inilagak ang urn ni Eman at simula ngayong araw ay nasa Heritage Memorial Park na ito. Ang Sparkle ng GMA Artist Center ang mag-sponsor sa ngayong gabing burol at bukas naman ay ang CCP at ang Team Noel na siyang nagmamanage kay Kuya Kim. Sa interview ni Jessica Soho kay Kim Atienza, nagpahayag ito na ayaw niyang mag-isa. Parang mabigat daw sa kanya kapag mag-isa lang siya. Aware siya na dadaan sila sa magkakaibang waves ng pagluluksa o pagdadalamhati. Mabuti raw ngayon na maraming dumadalaw, marami silang nakakausap, kaya alam niyang masakit itong pinagdadaanan nila. Mabuti raw sana kung physical pain lang, ang sabi ni Kim, dahil titiisin mo lang. Pero itong pagpano ng kanilang anak, sabi ni Kim Atienza, ay nagdulot ng sobrang sakit na hindi raw niya ma-explain. Basta napakasakit. Nilinaw pa ni Kim Atienza na ang kanyang anak did not die in vain. Ang amin pong taus-pusong pakikiramay sa pamilya Atienza, lalo na sa mag-asawang Kuya Kim at Felicia Atienza. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Nakikiramay din tayo kay Kim, kay Kuya Kim, ha? Pinasinayaan naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pagcor
Ang ika-50 Socio-Civic Center nito sa bayan ng Laurel, Batangas. Sa kasagsagan ng aktibidad ng Bulkan Taal. Nagkakahalaga ng 50 million pesos ang naturang pasilidad itinayo sa barangay San Gregorio, magsisilbing evacuation site sa panahon ng sakuna at venue naman ng mga social at community activities. May multi-purpose hall, kusina, palikuran at iba pang disaster-ready amenities ang pangalawang palapag ng gusali. Pero ito'y para masigurong handa para sa mga emergency o kaya sa mga pang-araw-araw na gamit. Pinaunahan ni PAGCOR Assistant Vice President for Community Relations and Services Department Eric Malcos ang turnover ng naturang pasilidad sa alkalde ng Laurel na si Lyndon Bruce. Simbolo niya ito ng pagtutok ng ahensya sa mga komunidad na madalas na tamaan ng kalamidad. Ayon po kay Eric Malcos, lahat ng mga ito ay dinisenyo para sa kaligtasan, kaginhawaan at dignidad ng ating mga kababayan. Kasabay ng pagbibigay diin na ang PAGCOR ay patuloy na maglala ng pondo para sa mga disaster-prone areas. Nagpasalamat naman si Mayor Bruce at sinabing malinaw na bunga ng pagtutulungan ang naturang proyekto. Sinabi ng alkalde ng proyektong ito ay bunga ng malasakit ng PAGCOR at ng pamahalaan lokal at ang pakikipagtulungan ng mga mamamayan sa bayan ng Laurel. Kapag ang puso at serbisyo ay iisaan niya, walang unos o pagputok ng bulkan na kayang humadlang sa anumang pag-unlad. Oy, alas 5 na, oras na para tayo po naman mag-ultamayo. Ano nga bang ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, itinataboy po nito yung mga toksin sa ating katawan. Dahil pinagagana po ng ultamayo ang PDC o yung plasmacetoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag ng mga dalubhasa na commander ng ating immune system. Nakatutulong din ang ultamayo para ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising. Nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Yung bang kahit na busy ka at kinakailangan bumangon ng madaling araw, alas 2, basta't nakaultamayo ka, aba, pagdating mo ng opisina, may sigla ka. At pagharap mo na salamin, para mong sasabihin, Ray Taladro, ang pogi mo ngayon. Maganda mood mo di ba? Sasagot naman yung salamin. Since birth. Yan, ha? Pero pagka sumagot talaga yung salamin, tumakbo ka na, ha? Baka iba na yung sumasagot dyan, ha? Ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po yan sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Ngayon, kung may mga katanungan pa kayo tungkol sa ultamayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. At ang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng ultamayo postbiotic, 30 capsules sa 5 Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng libreng 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang ultamayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Happy birthday muna kay Attorney Francis James Brillantes. Aba, binabati ka na iyong daddy na si General James Brillantes at syempre ng inyong buong pamilya. Ayan, ha? Happy birthday din kay Doc Ruby Cristobal. Doc Ruby, ikaw pala nag-birthday last week. Sorry, hindi ko na bati si Doc Ruby. Yung partner ko po sa Radyo Henyo kapag linggo, alas 4. Namimiss ko na yung program natin, Doc Ruby, ha? Magandang umaga din kay Attorney Dan Calika. Si Dr. Dan Calika, Attorney Dan Calika naman ay nag-birthday din last week. Ayan, ha? Si Dean Dan Calika. Ayan, ha? Pero na-miss ka namin, Dan, ha? Wala ka sa dekada 80, hindi ka dumating, ha? Dan Calika, happy birthday. Hindi ko rin nabati nung Friday, ha? Yung aking poging anak, ha? Na si Gabi, ha? Gab. Balik ka na ng maingat, ha? Ayan, ha? Happy birthday sa aking anak na si Gabi Palmones. Ayan, ha? Ano daw yan? Parang ano tawag dito? Para kaming pinagbiyak na arinola, ha?
Para daw kaming pinagbiyak na bunga ng anak ko. Yan, ha? Oo, siya yung parteng presko pa, ako yung lata na. Okay, bakit? Hindi na magaganda ang bata kung hindi gwapo yung tatay, di ba? Oo, natural yan. Ang talino galing sa nanay, pero ang looks kadalasan galing sa tatay. Maganda umaga, Pilipinas! Sige. Mamaya na muna ang iba pang bulahan, ha? 4 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Number 1. Maraming salamat po sa Alta Media Icon Awards 2025 sa pagkilala sa DZRH kay Kuya Angelo Palmones bilang Best AM Radio Male Personality at sa 2x2 bilang Best AM Radio Program. Patunay na DZRH lang ang inyong pinagkakatiwalaan dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan man sa mundo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion Detergent, para less time sa labada, more time sa pamilya. Champion Detergent, para less time sa labada, more time sa pamilya. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Lunes tayo ngayon, 3 ng Nobyembre 2025. Asahan na ang malakihang taas presyo ng mga produktong petrolyo bukas sa November 4, Martes. Ayon sa oil industry sources, maglalaro sa 2.50 hanggang 2.70. Nahiya pa kayo, hindi nyo pa ginawan 3 piso, ano ha? Utang na loob. 250 hanggang 270 ang taas presyo ng kada litro ng diesel. Habang nasa pagitan naman ng 1.50 hanggang 1.70 ang posibleng dagdag presyo sa bawat litro ng gasolina. Asahan din ang pagtaas ng halaga ng kerosene, posibleng umabot ng 1.90 hanggang 2.10 ang bawat litro. Inaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment ng kanilang mga produkto tuwing Lunes. Ipinatutupad naman na alas 6 ng umaga ng Martes. Full tank nyo na ngayon habang mura pa. Pinatawa naman ng 6 na araw na suspension ng Bureau of Customs ang accredited na Makati ang accreditation ng Makati Express Cargo Incorporated, yung MICI, bilang deconsolidator o consignee. Kasunod dito ng kabiguan ng MESI na sumunod sa mga direktiba na nakapaloob sa show cause order na inilabas noong November 23, 2025. Nag-utos ito sa kumpanya na bayaran ang outstanding duties and taxes nito at ipaliwanag sa loob ng 3 araw kung bakit hindi ito dapat bawian ng accreditation at ipagbawal ang mga transaksyon nito sa Bureau of Customs. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Pumuseno, bahagi ito ng hakbang ng ahensya na pagprotekta sa kapakanan ng mga OFW at iyakin ang pananagutan ng mga freight forwarding companies.
Bago ang suspensyon, lumabas ang mga report na nagsasaad na ang Messi ay maraming container ng balikbayan boxes na hindi na-claim at hindi nabayaran ang ilang pantalan. Kabilang na ang Cebu, Manila International Container Port, yan po isa, again din sa Davao. Ilan sa mga container ay napag-alamang overstaying na sa loob ng mahabang panahon at ilan ay diniklarang abandonado na. Kaya doon ho sa mga kababayan ho nating magpapadala ng kanilang mga items dito sa Pilipinas, tandaan po ninyo, huwag kayong makikipag-transact dito sa Makati Express Cargo Incorporated. 3 pulis ang inaresto naman matapos sa manong manggulo sa isang bar sa barangay Sikatuna Village sa Quezon City. Sa investigasyon, lumalabas na nakatanggap ng tawag sa 911 hotline ang mga otoridad nitong Biyernes kaugnay ng gulo sa naturang lugar. Ayon sa mga nakasaksi, 3 lalaking nakasuot o 3 lalaki ang sangkot sa kaguluhan, pawang mga pulis dahilan upang agad silang maaresto ng mga responding operatiba. Nakumpiska sa kanila ang 9mm pistols na kanilang issue. May mga magazine, 25 bala at meron pang police ID. Nahaharapan 3 lespo sa kasong alarm and scandal dahil po sa panggugulo sa isang bar. Natanggap na ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang reklamo ng babaeng sinungitan umano ng empleyado ng Bureau of Internal Revenue sa BIR Novaliches. Sa inilabas na pahayag ng ARTA, natanggap na nila ang reklamo noong October 28 at isinailalim na ito sa inisyal na evaluation. Humiling din ng karagdagang impormasyon at ebidensya ang ARTA sa complainant na si Miss Nika Kadalin. Sa viral TikTok video, napaiyak si Kadalin dahil sa umano'y hindi magandang pag-uugali at pagtrato sa kanya ng BIR employee nang magpatulong siya sa pagproseso ng pagkuha ng ID ng TIN, yung Tax Identification Number. Hinimok naman ng ARTA ang publiko na idulog ang kanilang reklamo sa opisyal na mga channels tulad ng Electronic Complaint Management System o ECMS, sa e-government na super app o direkta sa ecms.arta.gov.ph, sa email na complaints@arta.gov.ph o sa pamamagitan ng virtual assistant na available 24/7. Dito ninyo pala pwede mo pala ireklamo, ano ha? ecms.arta.gov.ph o dili kaya sa @arta.gov.ph. Dan ho ninyo ipailudulog ang inyong mga reklamo sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ito ha, sinungitan dahil sa kukuha siya ng TIN. Inaksyonan ho kagad ng ARTA. Ang ano kaya, ang yung kayang kolekta yung mga hindi kaya nakolektang mga ghost receipts. Yung mga koleksyon kaya sa ghost receipts. Bilyon-bilyon din yun para sa ating mga magigiting na mga senador. Kailan nyo kaya din iimbestigahan yan, ha? Bakit kaya tahimik sila, ha? Doon sa mga koleksyon sa mga ghost receipts. Ayan, ha? Madali ho naman yan, eh. Kausapin ho nyo yung mga taga-BIR na matagal nang nagre-reklamo. Binahanapan kami ng kota. Paano kami makakakota? Unang-una, ang daming bakanting pwesto. Yung mga Assistant Revenue District Officer, hindi pinupuntan yung mga tanggapan. Paano kami makakakolekta ng maayos? Tsaka balita ko yung head ng large taxpayers, hanggang nung ano na lang yata, katapusan ng Oktubre. Sino kayong papalit doon? Ang tanong nga, saan ba napunta? Yung dapat na nakukolekta sa mga ghost receipts. Ayan, ha? Kumusta na ho yung mga RDO natin na medyo kinakabahan pagka binabanggit no natin ang ghost receipts. Ayan, ha? Baka daw hindi matapos yung kanilang mga pinapagawang mansyon. Umaga, Pilipinas! Si Dan Villamil mula sa Pag-asa. Kasama na natin. Dan, kumusta na si Tino? Good morning po, Sir Angel, at sa ating mga takasubaybay dito sa DZRH. Latest location natin para kay Bagyong Tino, kanina alas 4 ng umaga ay nasa layang 430 kilometers silangan ng Giwan sa may Eastern Samar. Patuloy itong lumakas na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 110 kilometers per hour, pagbuksan na umaabot ng 135 kilometers per hour. So severe tropical storm ito at patuloy yung paggalaw west-southwestward sa bilis na 30 kilometers per hour.
And as of 5 a.m., may nakataas tayong tropical cyclone wind signal number 2 sa central and southern portions ng Eastern Samar, central and southern portions ng Samar, Leyte, Biliran, southern Leyte, Camotes Islands, eastern portion ng Bohol, Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang ang Siargao at Pucas, Grande Islands, northeastern portion ng Agusan del Norte, at northern portion ng Surigao del Sur. Signal number 1 naman, ang nakataas sa Sorsogon, Masbate, kabilang Anticao Island at Burias Island, southern portion ng Albay, Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, Cuyo Islands, northern Samar, rest of eastern Samar, rest of Samar, rest of Bohol, rest of Cebu, kabilang ang Bantayan Islands, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, kabilang ang Caluya Islands, central portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Sur, rest ng Agusan del Norte, eastern portion ng Misamis Oriental at sa Camiguin. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, especially areas under wind signal number 2, ngayon pa lamang maghanda po tayo sa mga banta ng malalakas na bugso ng hangin na dulot ng papalapit na bagyong Tino. So sa mga susunod na oras, posibleng makaranas tayo ng masungit na panahon, posibleng magtagal ito. Dahil sa mga susunod na araw ay tatahakin itong area ng Visayas sa punta sa northern Palawan, at base sa ating pagtaya, yung initial landfall ni bagyong Tino, posible dito sa either of this area sa may Eastern Samar, Leyte or Dinagat Islands mamayang hating gabi or bukas ng madaling araw. So after landfall sa Angel ay itatraverse ito or tatawirin yung malaking bahagi ng Visayas patungo ng northern Palawan. Kaya malaking bahagi ng Visayas, pati na rin itong portions ng Mimaropa as well as northern portion ng Mindanao, maghanda po tayo sa mga hazards na dulot ng papalapit na bagyong Tino. Malalakas na bugso ng hangin, posible mapaminsala yung mga hangin na ito, malalakas na pag-ulan, matataas na alon, as well as yung banta ng storm surge, yung daluyong ng bagyo. Ito yung coastal flooding, ito yung pagpasok ng tubig dagat further inland. Kaya sa ating mga kababayan sa mga low-lying at mga exposed na coastal areas, kung maaari ngayon pa lamang po, ay makipag-ugnayan tayo sa LGU para mag-evacuate or lumikas sa higher ground. Kasi pag signal number 2 na po nakataas, ibig sabihin yan, lukas ng hangin po pwede ho talagang mag-trigger ng storm surge, ano ho? Yes po, Sir Angel. Tapos sa mga possible sa mga succeeding na issuances natin, dahil posibleng mas lalakas pa ito into a typhoon category, highest wind signal natin ay wind signal number 4. So mapaminsala po yung hangin na ito. So possible saan natin significant damages sa ating mga infrastructure, sa ating mga pananim, as well as possible disruption po sa ating in general po yung ating mga public services. Gaano kataas yung storm surge na inaasahan? Daluyong ha? Kasi nung panahon ng Yolanda, sabi nila hindi umabot ng 3 meters yung storm surge, especially mataas dito sa pa rin yun ng Eastern Visayas at Caraga. Mataas pa rin yun na 3 meters. Yes po, Sir Angel, no. So especially itong mga areas na possible yung mga initial areas na pagdalandfallan or direktang tatamaan ng sentro ng bagyong Tino, as well as sa mga succeeding areas sa dadaanan ng bagyo. Oo, signal number 2 yun. Pag tumaas-maas sa signal number 3, tataas pa yung height ng storm surge? Yes po, possible po, no. So signal number 3 and signal number 4 po, so highest wind signal ay signal number 4, dahil prior to landfall ay mag-intensify pa itong si bagyong Tino into typhoon category. Bakit? Di ba ang bilis niya? Anong speed ngayon? So yun po, 30 kilometers per hour yung paggalaw po nito. 30? So, para sa bagyo po, in general, may kabilisan po ito. Oo, mabilis siya. Bakit nakakapag-ipon pa rin ng lakas, Dan? Opo, kasi po yung location niya dito sa may Philippine Sea. In general po kasi, historically, mainit po talaga yung karagatan dito. Yung ating sea surface temperatures. In general po, favorable po ito sa intensification ng isang bagyo. So, isa rin po natin sinasabi, hindi natin inaalis yung posibilidad ng ma-reach nito yung super typhoon category. Dahil inaasahan natin na within the next 48 hours magpapatuloy yung rapid intensification nito. So posible itong mag-rapidly intensify within the next 48 hours. Hindi natin inaalis yung posibilidad ng super typhoon category. Yung mga tatamaan nitong coastal area, kung sakasakali, mamayang gabi o bukas ng gabi? Mamayang hating gabi po. Mamayang hating gabi. Initial landfall dito sa may Eastern Visayas or sa Caraga. So more in particular itong Eastern Samar, Leyte or Dinagat Islands. Pero hindi lamang po ito yung mga lugar na makakaranas ng storm surge. No? So in general po, most of Visayas
ilang areas ng Mimaropa at northern portion ng Mindanao, nandyan po yung banta ng storm surge o yung daluyan ng bagyo. So kahit na nasa periphery po sila ng sentro ni Bagyong Tino, may kalatitan po sila dito sa sentro na ito. So nandyan po yung mga banta ng storm surge. Tsaka lawak ng circulation Yes po, opo. Malawak yung circulation niya, Dan. Opo, so may kalawakan po yung circulation. So in general, hindi po kailangang tumama directly yung sentro ng bagyo sa lugar natin para maramdaman yung effect. So may kalawakan po kasi yung diameter nito sa ngayon. Wala ba siyang tatamaan? Wala open Di ba walang tatamaang isla para humina man lang sana bago tumama sa may coastal area natin. Wala, no? Wala po. So, kumbaga coastal areas na po natin directly yung maapektuhan. So, either sa Eastern Samar, Leyte, or Dinagat Islands, yun po yung ating taya na mga points na posibleng mangyari yung ating initial landfall. Dan, kung 30 kph ang bilis niya, bakit magtatagal pa siya ng ilang araw dito sa atin? Opo, so possible landfall nito mamayang ating gabi. So yung crucial time period na kung saan babaybay nito yung Visayas, Tuesday to Wednesday. So after Wednesday ay nandito na ito sa kanluran ng Palawan. So kumbaga, in general po Tuesday to Wednesday yung ating period na maramdaman natin yung hagupit nitong si Bagyong Tino. Okay, ang close monitoring talaga natin tonight hanggang bukas ng umaga, ano ha? Pero meron pa, may oras pa para mag-ready. Yes po, hopefully ngayon po, ngayong araw ng Lunes, especially itong mga areas ng Visayas, Mimaropa, northern portion ng Mindanao, hopefully take advantage natin yung opportunity para maghanda sa mga hazards sa dulot ng papalapit na bagyo. Kabuti nga at nagsuspindi na ng klase doon sa mga lugar na yan. Sana gamitin natin to para sa pag-ready, pag-evacuate kung kinakailangan. Teka muna, Dan, may nakikita tayong cloud cluster din, kulay pula, nasa labas pa ng PAR. Ano yan? Opo, so sa ayan, wala pa po tayong minomonitor na iba pang low pressure area or anumang sama ng panahon. So most likely, ito lang yung mga usual na namubuong cloud cluster sa labas ng PAR. So wala pa naman po yung sirkulasyon, so hindi pa naman po siya declared as low pressure area. Sana naman, wag na muna, ano ha? Opo. Dami nga na sakit ng ulo, papasok pa ito. Ayan ha. Sige, Dan, ingat din ha, maraming salamat. So, anong oras na susunod na bulletin? Opo, so sa ngayon, 3 hourly na po, mas alas 8. Mas po yung issuance natin. So, susunod na bulletin natin, 8 a.m. kasi malapit na doon sa Kalupaan, possible mag-landfall na within the next 24 hours. So, from here on out, Sir Angel, every 3 hours na po yung ating issuance. Sige, tawag kami ulit mamaya ha, para sa pagbigay ng update. Dan, ingat kayo ha, maraming salamat. Sige po, and good morning. Si Dan Villamil mula po naman sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga taga Bohol, nagtatanong kayo, kasama ho kayo doon sa area na nasa signal number 2. Ano ha? Bagamat hindi naman kabuuan ng Bohol, pero nasa signal number 1 yung natitirang bahagi po ng Bohol na binabanggit kanina ni Dan. Ready na ho natin ang ating mga emergency kits, ang ating mga pwedeng mabitbit sa panahon ho ng kinakailangan natin mag-evacuate. Lagyan po natin ang family alcohol. Ang family alcohol po ay may dalawang formulation, proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ating makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona, for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol, parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pam-sports pa. Ay, magandang umaga kay Asik Cecil Bangkasantos na nandyan ngayon sa Switzerland. Ingat po kayo, ha? Maganda umaga, Pilipinas! At congratulations naman sa Davao City, sa pinakahuling ulat po ng anong grupo ngayon? Basta Cleanest Southeast is listahan ho ng cleanest cities sa buong Southeast Asia. Pinakahuli po ito ha. Galing po sa Southeast Asia Pollution Index 2024 to mid-year. Ayan, ang top cleanest cities in Southeast Asia in 2025, Singapore. Dahil daw po sa kanilang immaculate streets
extensive green spaces, and strict environmental regulation. O nga naman, napakalinis ng Singapore, di ba? Pero hindi naman nahuhuli ang Davao. Considered one of the cleanest cities in the region, often cited of being well-organized and eco-friendly. Yan, so pangalawa ho ang Davao sa cleanest city sa buong Southeast Asia. Ang pangatlo, ang Surabaya, Indonesia. Tapos ang Kuala Lumpur, Malaysia, actively working on reducing pollution through sustainable growth initiatives. At ang Bandung, Indonesia, ang panglima, mountain city ito that benefits from cool climate and better air quality. Ayan. Ang panglima, Baguio City. Mayor Benji Magalong, congratulations ha. Pang-anim ang Chiang Mai, pang-pito ang Bangkok, pang-walo ang Bali, ang pang-siyam ang Phnom Penh, number 10 ang Cebu. Congratulations dyan sa mga taga Cebu City ha. Ayan. Number 14 ang Maynila. Di ba? Nilinis na ni Yorme Isko ang lungsod ng Maynila. Congratulations. Ayan ha. Kahapon galing ako ng Davao. Ito naman yung nasumpungan namin. Kakaibang helmet ang ginagamit nila. Habang tumatakbo sa kabaan ng lansangan, papuntang airport. Wag ko kayo mag-alala, hindi ho driver yung may saklob na yan ng timba, malaking timba. Yung backride niya yan. Siguro walang helmet, kaya yan ang pinagamit. Maganda umaga, Pilipinas. 5:25 ang oras sa buong kapuluan. Pilipinas. Buenos dias, Zamboanga, 32. Makalipas po ang alas 5 na umaga. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Edmonton, Alberta, Canada. Uy, Alvin Nunez, kumusta ka na ha? At saka si Henry Pahe dyan po naman sa New York ha. Good morning. Doon ho sa mga, Mayor Senny Mendoza, magandang umaga. Kay Justice Energito, kay Justice Max de Leon ha. Magandang umaga. Tita Sally, ang butihing nanay po ni Justice Raul Villanueva. Good morning din po ma'am ha. Ayan. At saka siyempre kay Justice Alex Yusmundo ha. Sa lahat po ng mga justices natin, magandang umaga po. Ingat po kayo. At siyempre kay Ambassador Harry Amping. Ambassador, good morning ha. Ingat po kayo. At sa lahat po naman nagbe-birthday ngayong araw nito, padalan kaya natin sila ng tangerine chocolate ha. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na po sila ng dekalidad na kakao beans pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na pwede ho natin pagpilian. Ang mga raw material niyan galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Kaya pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana atin pong tangkilikin. Tangerine chocolate, ipinagmamalaking 100% gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas. Ay, magandang umaga sa mga suki natin sa BIR. Kumusta na daw po yung ITR ni Wawaw? Nung Wawaw Builders, nakita na daw ho ba? Parang binaha na parang nawala sa baha, naglaho sa baha ang ITR ng Wawaw Builders. Bakit kaya? Ano kayang meron doon ha? Sana maungkat din ho ito sa mga susunod na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Mainit ang Senate Blue Ribbon Committee dito sa mga usapin na ito, no ha? At sana ho isa sa mga matingnan yung tungkol po sa notarial seal, no ha? Di ba mainit din? Sinasabi na yung notarial notary public doon sa expose ni Gutesa ba yun? Ni Sergeant Gutesa, dispalinghado. Pero titingnan ho ninyo, yung notarial seal, magkapareho legit So doon, alam naman si Gutesa humanap pa ng peking notarial seal para lang magamit. Okay, di ba? So dapat matingnan din kung peke man yung pirma, paano nagkaroon si Gutesa ng notarial seal nung si Attorney Espera? Ayan, dapat tingnan natin yan.
Maaaring peke. Kasi practice naman sa mga notaryo ang pumipirma yung sekretary nila. Pero yung notarial seal, iisa. Maganda umaga, Pilipinas! Si Jimmy Angay-Angay mula sa Eastern Visayas. Kumusta na natin? Jimmy, kumusta ang paghahanda nyo dyan? Yes, Kuyang Angel, kagabi pa, napapaghanda na yung pinaghanda na ni Mayor Alfred Romualdez yung mga residente dito sa Eastern Visayas. Yun nga, yung banta ng Typhoon Tino kasi yung mga tao nga kagabi pa magbili na ng mga kinakailangang mga pagkain, flashlights, mga mall. Sabi nga nila, parang nagpanic buying ito sa itong mga residente natin sa mga mall dito sa Robinson. So, alam mo, Kuyang Angel, nagpanic buying? Mahaba yung pila. Kagabi? Sa bayaran doon. Yes, Kuyang Angel. Oh. Pero ngayon, malakas bang hangin? Sa kasalukuyan, medyo makulimlim lang ang panahon. Oo. Nakulimlim. Pero baka maya-maya pa yung pagbuhos ng ulang mayang hapon. Kasi Kuyang Angel, ito kasi yung sitwasyon nung nangyari yung Super Typhoon Yolanda, parang yung panahon, maliwalas. Pero pagdating ng umaga nung una, ay biglang lumakas yung panahon kasi sa Eastern Samar, signal number 1 nga. So papunta na ito sa lungsod ng Tacloban. Pero ngayon, signal number 2 kayo Signal number 2, nakataas ngayon dyan. Oo, kagabi yung signal number 1. Ngayong number 2. Pero ito nga, baka mamaya yung maramdaman yung malakas na ulan, buhos ng ulan at saka malakas na hangin. Kaya yung mga kapulisan nakapaganda na at saka yung City Disaster Risk Reduction Management Council nakamonitor na dito sa mga barangay sa lungsod ng Tacloban. Kung sakali man lumakas ang panahon o maya-maya baka magkaroon ng evacuation yung mga residente lalo na yung mga malapit sa coastal area. Coastal areas dito sa lungsod ng Tacloban kasi yung Tacloban parang yung mga residente malapit lang ito sa coastal areas. Di ba naglagay na rin ng mga perimeter wall along coastal area para mapigilan natin ang posibleng storm surge? Gaano kataas yung inilagay? Hindi pa lahat. Hindi pa lahat? Hindi pa. Dito lang ito sa may Magsaysay Boulevard sa downtown area, pero dito pa sa may area dito sa Anibong, doon sa San Jose, wala pa. Pero itong dito sa may Magsaysay Boulevard, ito mataas. Itong parang mga 8 to 10 meters. Feet. Yung 8 to 10 feet. Di ano lang din yan? Mga 3 meters lang din. 3 to 4 meters. Mahigit ito. Ganon. Hindi pa lahat, pero yung iba, may ano na, para pag sa kung may alon o storm surge, pero pwede rin abutin yung ganong kalakas na magkaroon man ng storm surge. Kasi sabi, baka kagabi 2 to 3 meters. Ewan ko lang ngayon kasi papunta pa rin ako doon sa Office of Civil Defense kung anong nakapaganda ng mga updates dito sa lungsod ng Tacloban. Pero may mga tao nakapaganda na at matahimik dito yung kinalagyan natin kasi kahapon pa nga nakapaghanda na sila ng mga go bags, itong flashlights, mga first aid, mga pagkain, tubig, yun ang mga pangunang pinambili ng mga residente natin dito sa lungsod ng Tacloban. Yung mga pulis nga, 1,867 yung i-deploy na nila sa buong Eastern Visayas para sa re-responding o kailangan respondihan ng mga kapulisan na gustong mag-evacuate ng mga residente. Hindi lang sa Tacloban, kundi kasama na sa mga kalapit na bayan. Yung inasahan lang, matunaw na itong bagyo kasi delikado din ito. Pero malakas ang dala ng hangin at saka bugso ng ulan dito. Posibleng tumama sa Tacloban at sa lalawigan ng Leyte. Yan po, Kuya Angel, yung sitwasyon, mag-update na lang tayo maya-maya dito kung anong magiging sitwasyon itong bagyo Tino. Wala dito sa DYV Action Radio Tacloban, ito si R32. Jimmy Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagan salamat Jimmy hirap nito mantakin ninyo sa haba-haba nung panahon patapos ang Yolanda. Hanggang ngayon hindi pa natatapos yung kanilang wall, storm surge wall.
Sabi ho ng Pag-asa kanina, sa mga 3 meters ang taas ho nung inaasahang storm surge. Kung nasa mga 4 meters lang yung natin. Anyway, dasal ho ang kinakailangan natin dahil yan yung pinakamainam na panlaban ho natin. Bukod ho sa kahandaan, yung dasal, yung divine intervention ang mahalaga po para mapangalagaan natin ang ating mga sarili laban po sa pamiminsala ng kalamidad. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, magandang umaga po sa mga suki natin sa iba't ibang panig ho ng kapuluan. Samantala ang ating quote of the day, ang ating word of the day, ay, iba pala. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ayan, ang ating word of the day ngayong araw na ito, sabi po ni Boss Sherwin, ay notarial seal. Yan ha, notarial seal. Yung ginagamit pong stampad ng mga nagnonotaryo. Notarial seal ang ating word of the day. Hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH Radio o nanonood sa DZRH TV at DZRH Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH Mini Component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Ang grupo ni Sherwin Alfaro ay nasa barangay Salapan, San Juan City. Sa mga nag-aabang kung nasaan sila Sherwin, nandyan sila sa barangay Salapan, San Juan City. Maganda umaga, Pilipinas! Mga sasakyan na papasok ng Balintawak nakararanas na ng konting bigat ng daloy ng trapiko. Talagang hudyat na nagbabalikan na sa trabaho ang karamihan ng mga kababayan nating bakasyonista. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Edwin. Jel, at nakaranas ko din mabigat ang daloy ng trapiko yung papasok ko Balintawak galing ng North Luzon Expressway dahil pag-akyat ng circle diyan sa may papasok ng Balintawak going to edge sa Cubao ay dyan yung bumibigat yung daloy ng trapiko. Pero ay sa tala ng NLEX ko Angel ay kagabi pa o kahapon hanggang kagabi ay marami nang nagsipag-uwian. At katunayan yung kahaba ng NLEX from Bukawi, Bulacan, yung papasok galing ng bahagi ng Northern Luzon ay hindi naman tama lang at hindi naman masyadong mabigat yung daloy ng trapiko. Pero bagamat hindi kasi bigat kahapon hanggang kagabi ay naglagay na ang North Luzon Expressway ng counter flow lane mula sa Bukawi hanggang sa border ito ng Caloocan at Valenzuela. Sa ngayon, inasahang dadami pa yung pagsipag-uwian dahil yung mga may pasok ng tanghali o mga 10 o'clock. Yun ang inasahang ngayong umaga pa lang uwi na hindi sumabay sa volume ng nag-uwian mula pa kahapon ng hapon na umabot hanggang kagabi. Sa bahagi naman ng MacArthur Highway, nakakaranas sa bigat ng daloy ng trapiko ang bahagi ng Mekawayan na Bulacan patungo ng Edge Monumento Circle sa Caloocan. Pero ipabalik ng Bulacan, galing ng Monumento, ay malawag naman yung daloy ng trapiko. RS23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin. May buntag. Magandang umaga po sa Racelis family. Diyan po sa ganun daw po sa mga taga-Lokban, Quezon, Nalsaro and Racelis family. Binabati kayo mga taga-Calgary, Canada. Maganda umaga, Pilipinas! 44 makaliban sa alas 5. Ang oras na yan, impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nako, sabi ni Boss CBC, ni Boss Cesar Chavez, usad pagong ang daloy ng mga sasakyan sa Star Toll northbound bago dumating ng SLEX Calamba. Ayan Star Toll northbound bago mag SLEX Calamba. Usad pagong dadaw, sabi ni Boss CBC. Boss, pauwi ka Palamba o papasok na?
Ate, papasok na. Akala ko pauwi pa lang. Magandang umaga, Pilipinas! Nananakita ba inyong mga kasukasuan? Nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawi natin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na. With proper diet and exercise, hanapin po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! Kakasuhan nga daw po ng PNP yung pong nagsuot ng police uniform bilang Halloween costume at nag-viral pa. Detalye mula kay Edniel Parosa, RH52 Edniel. National Police at Marinang kinundina ang paggamit sa uniforme ng pulisya bilang costume sa Halloween party na naglipahan na rin ngayon sa social media. Ayon kay Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Valenzuela Artatis Jr., isa itong hayagang pambabastos at kawalan ng galang at tangal sa buong pwersa ng pulisya. Makikita sa isang viral photo sa social media itong lalaking nakasuot ng police uniform na walang manggas. Bagay na lumikha ng reaksyon sa mga netizen, gayon din sa mga lehitimong parak. Itinitid na Artatis na isa itong insulto at paglabag sa Article 179 ng Revised Penal Code. Dahil dito ay iniimbestigahan na ngayon ng PNP kung sino ang nasa likod itong larawan para papanagutin at mailan ng karampatang kaso. Bawal sa batas ang paggamit ng uniform o insignia, kabilang na yung mga hindi tamang nagsusuot ng official uniform kahit hindi sila member ng PNP. Naura ng sinabi ng NAPOLCOMS ay walay na pahayag na mag-issue ito a show cause order upang mag-demand ng kaukulang public apology. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Daniel. Yun, yung cause daw po ng traffic dyan po sa SLEX ay SLEX northbound lane, self-accident ng isang dump truck. 2 lanes naman po yung passable pero talagang matindi na rin ang volume. Natanggal na ho yung tinatanggal na po yung sirang sasakyan dyan po sa may SLEX pero 4 na kilometro po ang haba ng trapiko. Kaya doon ho sa mga bibiyahe papasok ko na Maynila, hanap na lang ho siguro muna tayo ng alternative route. SLEX, yan po ay galing sa SLEX call center. Yan pong abiso na yan. Magandang umaga, Pilipinas! 8 minuto na lamang, 8 na umaga. Umaga, Pilipinas! Bentong, para hindi ka mainip, nagrereklamo si Bentong sa haba ng commercial. Ayan, Ang tanong natin, bakit nga ba pagka nagsaserve ng fruit platter, laging magkasama yung watermelon at saka yung mangga? May paliwanag ho dyan. Pag pinagsabay nyo ho palang pagkain ng watermelon at mangga, sinusupercharge natin ang ating energy. Ayan. Supercharge ang ating hydration at pagbuboost ng ating energy. Kaya pala pinagsasama ang watermelon at ang mangga. Ayan, pagka umorder po kayo ng fruit platter. Yung pala yan. Sige, mamaya maka-order ho tayo. Pero alam ho ba ninyo ang pinakamasarap na mangga at saka ang melon? Yung libre, siyempre! Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH Radio o nanonood sa DZRH TV at DZRH Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH mini component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! May huli na si Sherwin Alparo sa Barangay Salapan. Sherwin! Yes, magandang umaga Kuya Angel. Dito nga sa napakalinis, napakaganda at napakagarang bahay na ito. Andito pa si Santo Niño. Ayan, nasa harapan ng TV. Dito mo naman, nakatutok sa DZRH ang kanilang telebisyon. Ito ang ating lucky winner ngayong umaga. Mami, magandang umaga po. Good morning po. Mami, ang laki ng po, Mami.
Josie San Pedro. Si Mami Josie San Pedro dito sa Barangay Salapan. Palagi kayo nakatune in sa DZRH. DZRH, ever since. Miskin ng bata pa kami. Talaga, nako, mula bata hanggang ngayon. Sinong inabutan niyang angkor? Mga araw. Oo, Sila Ray Langit pang araw. Sila Ray Langit. Oo. Nung araw, sila Ray Langit pang... Sila Manong Jota Rook. Ayan, oo. Ngayon, sino pong paborit yung announcer sa DZRH? Angelo Palmores. Si Angelo Palmores, dahil siya meron kang 1,000 pesos. Yun. Thank you po. At syempre, hindi lang yan. Dahil kayo nakatutok sa DZRH palagi. Eto, meron pa kayong DZRH. Ay, Andre, tanong muna natin yung ating word of the day. Ang ating word of the day ay Notarial seal. Notarial seal. Galing ni nanay. Kasi yan ni Kuya Angel kanina. Tama, di ba? Ayan, dahil ka meron kang DZRH mini component. Yan, para sa inyo yan, Mami. At syempre, meron pang DZRH t-shirt at DZRH Noche Buena basket. Yan, para po sa inyo yan. Ano masasabi niyo po? Maraming salamat po sa DZRH at sa inyo po, Mr. Angelo. Ayan. Thank you po sa Nay. early Christmas gift. Oo. Anong probinsya? Naman. Anong probinsya nyo, Nay? Anong probinsya nyo? Ako, may hypertension na po, tsaka gout. Oo, pero anong probinsya nyo? Anong probinsya? Probinsya. Sa Bicol ang mother ko. Taga Bicol. Ayun. Ang tatay ko dito sa Rizal lang, sa Pililla. Pililla. Oo. Parehong masarap. Parehong probinsyang masarap kumain. Sa Rizal, ang ayungin. Dito naman sa Bicol, syempre ang mga gatang pagkain, laing. Salamat po ng marami, Mr. Angelo. Po, ingat po kayo. Mamaya. Magpapakape ko. Kaping may gata. Ayan. Sige. Congratulations, Nay. Laging tumutok sa DZRH. Makakita sa dating sa DZRH Pasko Panalo Promo. Alis number 6. Serving batal para DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Magandang umaga, Pilipinas. Sa mga taga San Juan, abangan nyo kung saan naman susunod na barangay magtutungo ang tropang pogi ni Sherwin Alparo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. And with that, paalam na ho tayo. Antabayanan po ninyo yung mga update kaugnay po ng bagyong Tino na inaasahan mamayang gabi ay maglalandfall dyan po sa may bandang Eastern Visayas. Ingat po sa ating mga kabayan. I-ready na po yung ating mga emergency kits. Siguraduhin din po na meron tayong nakapag-recharge ng mga telepono at meron hong baterya ang inyong mga radyo. At saka syempre, yung inyong emergency kit lagi naka-ready na yan. Kuya Angel po, siyang Palmores, sige iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pakikinig, pagsubaybay at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po sa aral na iniwan sa atin ng... may quote of the day ba tayo ngayon? Mukhang nakalimutan ko na naman magpadala. Hindi, pero wala ba? Walang nagpaalala din sa akin kanina, wala tayong quote of the day. Hindi, meron eh. Meron. Baka na-miss out lang natin. Oo, sandali. Ayan, ang ating... wala nga. Wala. Bukas na lang, utang na lang muna yung ating quote of the day. 2x2 sa ACS Balita. Susunod na sa ilang saglit. 1 minuto na lamang, ACS na umaga. Magandang umaga, Pilipinas. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent.